22. Yes, ma'am. So, ihatag na sa mga brief. So, PICOP is the Paper Industries Corporation of the Philippines. So, this is our site. It is founded in 1952 and shut down in 2007, and it is one of the largest paper mill in Asia before. And sa iyang company is nasa the newsprint, paperboard, pulp, supplied both domestic and international markets. So during the industrial expansion happened in the 1960s and the 1970s, and supported 50,000 plus workers during that sa ilahang in the 1980s and the 1990s. And it is located in Bislig, Surigao del Sur. So here is some of mga old pictures sa site. So in the 1965, dito ang industrial rise from a small fisher village to the industrial site. And then it is the first newsprint in Southeast Asia during the 1970s. So here are some of the structures before: the clubhouse for creation, the causeway for Tungsagang, for the big waves facing Pacific Ocean siya, and the pavilion for the payday, and also the paper mill. So among research ma'am is namin back up nga research. My research last 2018, a qualitative research oral histories of the former rank and file employees of PICOP on their perspectives, downfall as a rise and fall of PICOP. So this interview from Mr. Luib. So tungkol sa PICOP, nahimong syudad ang Bislig, nahimong pinakadakong contribution sa pagkaimong takbayan sa Bislig nga nakatabang usab sa mga silingang lungsod sa Masinatuan, Tagbinaan, Barobo. So PICOP dili lang daw siya usa ka tinubdan sa kinabuhi sa Bislig apan mausab ang nagpalihok sa kalambuan sa Tibok Region. Another interview from Azucena, the general manager in the 1980s. But as quickly as it rose, PICOP fell, the hum of the machine stopped. So thousands of workers left. The buildings, once full of life, are now empty shells. So even karon ma'am sa mga daghan kay ng mga vloggers kay naga-feature sa PICOP, ilang ginakuan reminisce, daghan yung mga sentiments sa mga comments. When did it start? 2007. Why? There's a lot of reasons ma'am. Number one is katong pagtaas sa dollar, and then ilahang mga existing na mga utang is nitaas po, so what nila naapas. And also isa is mismanagement kay during the 1960s and 70s, the company is manned by foreigners, and then pag shift into pagbuhi ni Soriano, gihatag na sa mga Filipino kuan ng mga kanang kuan siya ng Spanish. So murag gi-turn over ang management mo to dito na nagsugod-sugod in the 1990s na murag nagkukuan na yung mga issues, and also sa NPA because ilang concessionary area is mga domain man, mga Territory. sa mga indigenous people, and also gikuan sa mga NPA ilahang mga logs during kanang pag-cracking is mga tumbang na nila. So wala na yung maabot ng mga puno sa side or ginablock nila. So here are some of the sentiments. So isa sa pinakadako nga impact is like katong sa economy sa city, which is from 33.3% poverty incidence in 2007 drastically increased to 64 in 2008. So grabe din siya ka dako nga change pag shutdown sa PICOP. So it gave the city an identity, and it also put it away. Okay, there's a lot of kanang even diri sa Cebu ang mga panelists or katong mga professors nakatulong dito sa Bislig tungkol sa PICOP. Even katong mga in the 70s na or 60s nga edad, if ma-mention lang ang PICOP, murag naa sila kuan bisan wala sila sa Bislig ng Puyo. So here is an aerial video sa site mo. So, muna siyang paper mill. Napulbos siya mang tungod kay sa mga kawatan. Oo. Kasi pa sa mga purpose ng
nangawa ng katong ilang mga bakal o bakawa. Pero as in iya sa jud ka empty or demolish? Gidemolish na lang doon siya. Kani ma'am is the 1965 port. Is the Bislig Bay. Ano siya ang man-made causeway. Gihimo na siya kana para sagang sa mga dagkong na waves. And also, isa sa iyang function is recreational na island. Maliguan man na siya dito mga na yung mga cottages na before. During pick-up time? Yes, ma'am. So, ano siya ang nabilin sa paper mill na complex. And this is the log pan. Dihagi na humol ang mga kuan ng mga troso before siya isulod sa kaning kuan lang. Sa concessionaire area sa Picok, ma'am, they have 200,000 hectares na gi-grant sa government before. Asa ba kita dito? Or layo? Layo, ma'am. Dire siya. Edit lang. Una, gihapon to. So, ano ito? Forest nila. Yes, ma'am. And they are very wise sa ilang kuan, ma'am. Reforestation, nindot kailang program before. Muna siya ang tapad niya is the Mangago, which is the center of trade and industry. Nadira ang mga workers dito. Oo. Yes, ma'am. Muna siya ang fish port na until now, functional siya. Diri ginadonggo ang 80% ng supply sa tuna sa Jensen. Pero in relation to people, kung saan mo kasi Kuan siya, ma'am, kanang wala na ko siya before. Karon lang ko siya. And this is the admin building. Admin building sa ano, sa Picok. This one also is a candidate for adaptive reuse for the Bungkag. Warehouse, last 2023. Same ra siya og edad sa kuan, sa admin building. Wala na restriction. Katong admin building lang naman. Yes, ma'am. So that's the video. So, muna siya ang title sa thesis, The Lost City, Reimagining Picok's Legacy for Regenerative Mixed-Use Redevelopment in the Slig City, Surigao. So here's our site. 174.53 hectares ang industrial complex mo. And then, here's the Barangay Mangagoy, which is a center of trade and industry sa city. Facing the site is facing Bislig Bay, and ang kaning timberland bank is isa po ni siya sa concessionaire area sa city before, sa complex before. Concessionaire area, what do you mean by that? Ang ilahang term dito, ma'am, is diha nila gina-plant ang ilahang kuan, diha nila ginakuha ang ilang supply sa kahoy. Kaya in the concession, diba, it's like na product yung ipabilin sa laing tindahan and then they get a percentage. Ang ilahang term dito, ma'am, is inana. Kung asa lang po ako asa nila po ako ng source. So, and the complex has existing road system. Ano siya? Isang po, paningin. So, ano siya? Yellow is kuan ng katong iyahang Parcels of land. parcel sa kuan katong then amo gi initial assess ang area mo if unsa into 3 levels. The level 1, which is fair to good condition, level 2 is deteriorated, dilapidated condition, and level 3 is ruined or collapsed condition. So here is the level 1, ma'am, ang na makita sa site is na nag-function or okay pa is the Dampingan Port, Pier 1, and the fish port here in Causeway. So ang kaning sa level 1, ma'am, is like for example, the admin building is assessed by the city engineering office na. So, isasad sa among gibasihan. And the level 2 is katong
Sa level 2. A Lagpan. Yes, the Lagpan. The Old Hill. And then sa level 3 ma'am is katong mostly ang complex sa paper mill o sa plywood. Kaya timber complex and sawmill. Wala na siya nagubaan. Kanang mga dumpingan for Pier 1, outsiders can use that. Yes, They also ma'am. have duct there. Yes, So ma'am. hindi siya exclusive for the Sa karon na siya. Sa Sa karon na. Before is company na dyan. exclusive siya sa karon. So, kuan na yun siya karon ka na open kuan na siya. Open na campus. Oo, People minana can na siya. ma'am. Oo. Exit, enter. Ang tungod mo na is na isa sa mga ongoing na mo ang challenge is this land dispute because PICOP has a pending case against the Land Bank of the Philippines. So si PICOP ang owner pero tungod sa ilahang loan gikuha ni siya ng Land Bank. Okay. And then karon is city is iyang i-exercise iyang power eminent domain power and dako pa mag-utang sa PICOP sa city sa tax sa barangay. Ang gibuhat ni city as kanang nasa agreement nga i-acquire na ni city ang kaning some 7 facilities is including the admin building as their kuan kanang murag pambayad gan sa ilang utang. So ina nang hitabo karon. Okay. So the ports mo na makatunggo na jud nana sa administration sa city and also the admin building is nana siya for public use. So usa may ang area na wala dili pa ila. Ang area nga dili ilaham is katong apil tong 200,000 na katong concessionaire area outside. So nato yung mga lakes. So kaning complex ma'am is isa po din sila gi-applyan for special economic zone together with the other district adjacent sa katong side city. So here are some photos sa Causeway, sa Pier 1, sa Tabingan Port, paper mill, the sawmill, and the admin Mga building. previous na building by demolish na. Kanina. And ano siya, ang katong nabili na lang dyan nga amo i-consider sa study. So here's the Causeway from 1970 to 2025 na picture. The Fishport and Causeway. Ang Fishport naman is karon na lang na siya na-add. The 1965 Pier 1 karon is nahimo na lang siya o kanang recreational port kanang dahil naman mag-fishing, mag-picnic ang mga taga dito. And here is the Pier 1 and 2 warehouse which is wala na siya. And the admin building, mo ni siya mo ang for adaptive reuse. So here from the old picture karon latest last month sa left. So muna ang 1976. Yes ma'am. Muna siya ang product nila. Ang kanang mound. Dira? Or construction pa lang sa mga pier and ongoing construction pa na. Or nag-operate na. Nag-operate na ma'am. In the 1976 murag isa na silang prime na decade ang 1970s. So unsa ang mound dira? Kanina siya. Ito man yung facility tapad sa kuan siya ma'am ang newsprint. The newsprint na building ng ongoing construction. Construction. So, na-appeal po na siya kabungkag in 2023. So, here's the first, left side, the admin building. So, in the exterior, paano siya ang fire exit. And some interiors, the stair, the partition sa office, and lang ceiling. So, muna siya ang Tabon Port, muna siya pinakadool sa city ng port. Constructed in 1995. It's part of the Picos Industrial Expansion sa pero during that time kay nagka-down sila mura og na turnover siya dali sa city, mura gikuha ni city. So it's the plywood warehouse ma'am. Natako kay di siya pero gibungkag na in last 2023.
same siya year pag complete sa admin building. So, So for our statement of the problem is, first is we will what is the historical profile and site conditions sa former PCOP, and then second is what is the structural suitability and integrity for the admin building, since katong isa sa among scope sa study is the adaptive reuse of the admin building aside from the master plan of the whole PCOP industrial complex. And third is what are the sustainable design features or ecosystem protection strategies that we can incorporate sa study. And then fourth is what is the community and cultural impact of the redevelopment for our study, or how can we integrate the existing culture or history sa sa PCOP into the redevelopment. So many siyang objectives mo, which is kung ano siya, same na siya sa same thought sa statement of the program. And kani siya ang sa amo dyan pinaka-concern na sa CMP kay that's why na amo dyan siya take na advantage ma'am to have this interview because given the short period of time sa thesis nato according to Sir Reggie, it's the ceremony ako mura o dili siya kaya sa time frame. the CMP. But we are looking for possible alternative na mga plans mamba, or what we can do instead of creating a CMP for the admin building. Okay, ang admin naman. Yes, ma'am. Katong sa admin building ma'am is na ang among propose is himuon to siyang heritage zone within ang katong nga block that surrounds the admin building, which is kay mahimo siyang heritage block ng Baku to commemorate the history and kanang culture sa people. Kita taga dito sa inyo. Wala sila yung existing plans. Nasa yung drawing, blueprint. Wala sila yung kuan mga kanang we tried to contact the contractor sa in Makati City but wala na sila yung kuan response. So ang buhaton ng is kami na lang dyan Mag-support. Yes, ma'am, for the admin building. Sige, tiwasan na sa inyo siguro na. Murang Muna to. Yes, ma'am. When you say CMP mong board kay naalam dyan siya yung information yung i-gather. Sometimes it's comprehensive, sometimes it's not, depending kung sa intention for that documentation. So, and it applies to different sizes or scopes sa project. And it could be a painting actually, pwede na na CMP or building or a site. And then, okay, the more complex the resource, the more interdisciplinary siya with nature sa meaning you'll be bringing in allied professionals, no? Especially with structural analysis, engineers nila, or archaeology, which nga na siya in reality ba. But since architectural naman dyan ni inyong focus, right? Yes. Yeah, ang component, have you seen CMPs? Wala. Wala pa. Example of CMP. If you have all the parts of this, actually, depende kung sa comprehensive inyong mga na data. Pero ang purpose sa CMP is that when you do interventions, you know you're not destroying the significance, the historical significance sa kanang resource. So that's why as much as you can, kay kailangan makapture ninyo ang essence ang ilang significance, and may gitawag na statement of significance, and any decisions that you make should respect that,
should promote that, should ganit. So, Yes, ma'am. kana ang pinaka-goal. So, kung Siya backbone to manage sa entire. more you always go back sa inyong decision na what is the impact of this decision sa building, sa iyang significance. So, ma-capture na ninyo ang significance if you fully document that. That's the thing there na muna. If you can go as detailed as much as possible, okay, that's the only way sa na maka-sure ka na you're not really ka na compromising or kuan delicate. Shallow ra yung mga understanding, yung maka-sure na ka na pera ni siya, color sa building or changing the windows, may ganas, things like that. Magawas na siya, it's easier for you to propose changes to the building if kibaw ka na asan ka putok. What's your limitation based on the significance and identified. So part sa CMP is historical background, significant people, significant events, architectural niya na significance, like back architect na niya. Is this something na murag sa lifespan na sa architect ay naa siya yung sa signature niya ba? So for example, sa Frank Lloyd Wright, na siya yung signature. Kaya daga mo siya i-build, but na yung mga highlights ay practice, things like that. So sa architect mismo, and then kung kay kinsa in honor gi-build ang building mo yan. Tanan people associated with that, kailangan siya mag-ibawaan, no? Yes. And then, katong mga significant events, katong di pang mention ninyo, I think na kanang how it impacted dun sa kanang area, those are significant events kaya po niya. And then, more siya mag-create mo timeline, the changes that happened throughout the building, kano sa niya add, na siya. And then architectural drawings which you will be doing, this is just capturing, okay, kung ano man siya complete naman siya, so hindi kayo na complicated, but say iyang character defining features. So looking at it, nakakita siya ko na very horizontal kaya siya, and prominent kaya pagka horizontal niya, iyang repetition. So those are the character na murag kung mayroong people will have a recall of that place, kana na mga elements ang recall sa ilaha ba. So if you try to change that, di na sila recall na it existed. Okay, we're talking about the people na naka-work judary or naka-abot judary na nag-operate pa siya. So things like that. So capture the essence pa sa inyong building o sa character niya na people from the past can still recall because bakit agahapon sila sa iyang fabric. Yung statement of significance, actually, let me siya. Ang photo documentation is basically just capturing all the essentials sa building. Kung katong ganahan lang ta makuha sa supporting information, ganit sa mga example, you're talking about the detail na kayo na specific detail, popular ni siya na time. Those are information ng motel, ganit sa age sa building because dili na siya common karon or dili na available na material and things like that. So sometimes mas better sa picture man good na makita jud ka sa actual material compared sa imong drawing as magkuhan sila supporting sila. So that's photo documentation. Kani in reality grabe ni siya ka-detalye kay like in every room you need to get every corner, wall to wall tanan ba. Pero for the purposes na ma-shorten siya, pwede dyan ang mga essentials of that building now. Pwede rasan siya i-reducing na. Kaya ang purpose naman niya is ma-identify niyo sa ito ng mga important na parts of building. Pathology is the kanang condition of the building. So, unsa man ang mga deterioration, defects, since gigamit naman siya karon, so, diba? Functional na siya karon. So, mahulog na yun, nag-maintain. So, ang problem mo sa mga karaang building kayo muna. Ay, ang nahitabo sa iya karon ma'am is, during 2023, napaman ang general manager, so intact pa siya tanan. Kung sa pag-close is maoral to until that year. Unya, paghawak sa general manager and then turn over siya sa city during the transition, kita-take advantage sa mga kawatan.
So gibungkag ang ilang mostly the libraries, ilang files. So wala siya nakuan. And then karon is i-close lang jud siya pero na siya yung mga guards. Okay, so wala ka nagamit. Wala pa. Okay. So kana ang purpose ani pathology kay kanang knowing the condition of the building na in terms of naa kay kuan gani i-recommend on how to maintain it. Yes. Kana siya na part. Okay, again, this applies to mga historic buildings na amagod siya certain way on how to maintain the building. So kani concrete man siya, so ma-apply na nato atong mga maintenance jud na conventional ra. So I think dili kay siya lisod, but identifying sa mga major problems kay once this building operates, mura man sad siya unsay mga things na mura i-avoid na gani. So for example, may mga areas na kuan kay siya o moisture problem na yan na mo man yung makadilapidate sa building na yan na ba. So ma-part sa iyang recommendation unsay mga solutions sa mga problem na nakitaan. So I think kani recurring ay iyang problem as I see it, no, kay kuan man siya na homogeneous ra gani iyang materials, what applies here applies to all problems, balik ra sa iyang problem. So I think ma-reduce ra sad siya significantly because sa types sa iyang building. So ingani mga problem na ni kani mga vegetation will grow, how do you which you can research unsay mga recommendations ana niya para kana dili kay siya complicated kanina you do your own solution pa kay kuan naman ni siya ano man yung mga solutions kanina currently ang say examples of the. And then basically kani mga charter you can research for this kay naa ni mga principles and guidelines on dealing with heritage buildings. Ang kaning Burra Charter siya actually ang naghatag og outline sa CMP. Murag kasi mga kinahanglan pa ang gawin when you produce CMP. And the rest is more on principles and ang NHI, if you just get the principles, I think enough na siya kay the rest mo detail man siya if stone ang material, if clay ang material, if lime ano ba per material na, so you don't have to go through that. Ang principles nandiyan ang paon ninyo kay sa principles again mo to ang mo guide sa inyong hana. For example, if you have an intervention, it should be basic lang ng mga principles when you design na ba reversibility. Have you heard of that? Yes. Reversibility na kung naa may gibutang dira na kiba mo gi-add na nimo sa katong original na heritage building dapat matangtang na ninyo without damaging that one. So kana ng mga principles, if you can apply that, then successful in adaptive reuse. Okay. Mo man na kanang kinahanglan ma-return na amagoy goal si conservation na if possible siya in the future na mabalik siya as it is jud kay matangtang ba to ninyo tanan ninyong mga kanang initial ninyo na gipang design dira while i-use ang facility na wala kay ma-damage and minimal as much as possible. So, and then kato ang character sa building, wala ba siya ma-destroy. If exterior na lang, so wala may problema, kay shell na lang naman siya. Pero kung na yung mga partition nila, even those partition, kinahanglan siya i-consider whether buhos ba nila solid, concrete, or hollow block niya siya. Okay, kung hollow block siya, available naman ang material, so meaning kaya ra siya i-valid. Pero kung buhos niya siya katong mga solid, poured jud ang wall ba, twisted bar, katong American period pa siguro na mga materials, mo to yung mga dili siya ipa-damage kay kung structural man ang walls nila, dili siya kanang partitions lang ba. So muna, kinahanglan sa na yung assessment kung saan may mga kuan diri na part na kanang pwede na to kanang remove, mabalik o ba ni nato sila if ever we decide for that. Unsay say sentiment yan is a community. Okay, for example, if they have many memories sa kanang building, if inyong i-propose is accessible to the public, dapat kuan gani sa ilaha kana maka-connect pa sila sa building because kana muna ma-refresh pa nila ba ang ilang experience sa kana gani kay para dili mawa ang connection.
So kato ang mga ma-recall lang na principles, but you can read more principles there. So yeah, basically if you can just produce these parts, ang ultimate goal lang dyan is you can have this statement of significance. Kung say significance ani na building ba, and then what are the things na you think na worthy of preservation, dili siya hilabtan. Yung katong mga areas na kanang kiba mo na-identify ninyo pa na add na lang siya, so dili ni siya part of the historic na building, then you can remove that. You just have to justify magod when you do the design. You just have to justify usually ang buhatan nila kay naay katong existing plan and then proposed plan, and then ma-highlight gani nimo na katong sa inyong new plan kung sa man dito ang part sa heritage, kasi new anak din mo color code siya baro na sa presentation, yung man justify mo manong kani gitangtang ninyo manong kani wala. So ing ana ang direction basta mag-adaptive reuse ka. Gets ka? Yes, miss. Then you can go over this church man siya, so medyo heavy siya o kanang information, and this is how they present it, kanang kumakapay kani tuing to kanan angle kinahanglan ma-capture kay photos are used for restoration man good kung in the future na again i-revive nila sa original kani may mo hatag og information na this is how it look like, muni ang color, muni ana ba, so nga na siya ka-critical, and then munang wala dyan i-miss out na corner, zoom pa siya para, but you don't, I mean if shell na ni siya, so ano may problem, it's more of the architectural na character na lang dyan ang inyo i-capture dira. So muna yung mga architectural drawings niya. I-complete set for the purpose na, again, magamit ni sa contractor. Katong mga nahugno ng mga churches sa Bohol, actually, gikan to sa CMP na natukod sila valid because na ICMP. Okay, na-complete documentation sa information. Although, ang ubang material, dili naman magamit. So, ang giklad na lang itong mga na kuha pa na tagko pa na stone pa, pero meron siyang tiles, kaya nang gipilit na lang. Pero basically the thickness of the wall and things like that, nakuha na siya tanan sa documentation. So as much as detail as you can, mas helpful siya in actual na construction work. Okay? This becomes the blueprint man of your plan, of your building. Yeah. Kani ang historical nindot sa day, you start from depende kung sa information inyong highlight, like it could be timeline sa building, na timeline sa building, like changes sa building, timeline sa history, kanang kung sa mga ning handle o sa mga kato expansion date, may nga na ba na walay change sa building, but then ang mga people, mga organization ang na-change, so isad lain sad na siya. Kaya if you want to katong inyong gimmick na heritage din siya, na zone, kay muna mo matter man kung unsay story ang storyline ganin inyong ganahan tell sa inyong design. So it's not just the building but ang iyang setting, inyong how do you, for example, kung may tour guide murag unsay sequence nila para masabtan ang building, inga na ang purpose niya na kung sakto inyong timeline, you can have kanang information ganit na mag-tell sa story sa building while nag-tour sila. Sige niya, recommendation na part na nila man so, photo documentation. Recommendation na part kay lain-lain siya level. Recommendation as a site, depende kung sa inyo i-consider na, pero I think it's heritage, matibok actually, tibok site, wala lang mga building. But kanang site, view, even sa view, kay grabe man na siya kanang you can set mga guidelines, like for example, dapat from the entrance and obstructed yung view towards this first building kay mo junior. May nga na, banay mga ina na recommendation, it's not just kanang what to do with the building, but kana ganin ang imong experience as you're going through the space, na unsay ipang remove, kaya natabunan niya, or height, i-regulate, dapat hindi siya ma-overpower, may nga gani. So those are principles na i-consider. For example, sa kanina church, this is Bulwood. So kato palang pagliko sa cliff ba,
dapat unobstructed man na view na siya gani Ang makita prominent okay. Ang role sa church sa una kay momento kana sila mo yung kuan sa mga moro katong invaders. So ang ihang prominence against the kaning mountains landscape gani kay dapat unobstructed siya kay mo may recall sa mga tao na di ba naman sila katong tower black house na sa kilid. So things like that. So munang kibaw ka na murag wala jud sa front na yung mga balay kagmay pero dapat dili jud as higher than yan na regulation din. So those are kani mga specific na ni mga guidelines pero as I mentioned kaya ra ni pangitaan sa mga problem ani nila niya basic naman siya kay concrete naman ang material. Sa likod man ni mga charters you can just go through para makibaw mo sa mga terminology kay sometimes dugol kay siya mini like may nga ka og conservation to maintenance, preservation, adaptation, compatible use. You use the exact kuan gani terminology of what you're doing kay it can be a combination of different approaches magud di mo ko maingon na restoration na ni na makay gi-add so na kay gi-reconstruct na kay so naka-define naman sa when to use that specific term. So kana siya na wait sa anak ko proposed revitalization of Argao Public Market Complex. So this is the heritage one niya. Ang bagpo is kaning sa surrounding. Bali ang issue ani niya is ilan ning i-demolish kay tungod lagi daghan na og vendors dili na accommodate sa area pero since heritage man sila so mo to ilang proposal na they can keep this and then ma-accommodate nila ang katong mga number of stalls by adding buildings pero dili gani ni siya ma-sacrifice. So muna ilang proposal. So they really did document said although emphasize sa advantage muning compress nila na CMP pero they have another book for this kay presentation naman siya. Pero kana documenting construction technology yung mga existing sa site kana ilang documentation kaya again pangayoon man ni sa katong sa Argao ba municipality so nasa yung reference na kung ilan ni i-reconstruct kay pwede sila mabasihan niya mo to ang ilang gibuhat kay I'm not sure these are the existing mo showing current buildings so mo ni ang heritage to pa niya mo ni ang gubot na sige ra sila build kung mo expand niya gubot ba kay sige ra dungag niya karon mo overflow na sa road niya number of stalls so ilang gi-document ang existing condition ng pilang heritage niya so ni as found analysis so poor planning and mga comments nila sorry niya mo to ilan na din proposal yun sa nila pag organize without kato kay base sa kanilang na document mo man ilahang gi-reference sa ilahang kuan kay naaman say rule ana say principle si conservation na if there's a heritage there kanang as much as possible mo complement imong new structure dili mo overpower mga na ba nya continuity mga na ba kanang dili gani siya klaro na murag na left out siya although another principle sa conservation kay dapat ma-identify nimo what's new what's not kay di pa pwede na murag magpa as if na mag-build ka dira og karaan pero bag-o na siya okay murag i-imitate ba say look how to kuan gani define the line ba na you can identify people from the outside kay maka-tell that this is a new building pero looking at it together dili siya eyesore dili siya kana ganing mukayong kanang murag nag-competition na design mo blend siya harmonious siya ingana na mga principles nga i-consider so munang you really have to understand the building so that when you design hibaw ka na ang language sa katong karaan is imo ma-carry over pero naa siya mo introduce kag something new but blending sa may ingana na principles so you have all those sa mga charters so mo na ilaha ang height ilang i-consider na highest may ana so ingana ra sa kato the fenestration kung muna ni ang bagong building but everything is defined nga ng kani ano gani ang color o say limitation because
again, ang katong heritage mo i-highlight nila. Nga ila nang i-introduce unsay mga ila nang i-introduce unsay mga accessibility na dili available sa karaan na building. Pero wala nila gi-adan og anything ang new building. Ilang ra jung kung high ceiling jud siya niya. Since kinahanglan pa nila og more space for the katong expansion gani kay motong low ceiling na ang ilang mga bagong building, pero ila lang gi-apply ang passive cooling muna ang grabe kay sa mga design sa fenestration and things like that. So kana ana ilang approach. I think puro na ni mga pagpo nila na part, pero kay it's hard to defend your design if mura gani wa kay reference kay nganong ingani kay kung people will look at it maingon man sila na kanang ang color nganong dili man siya lively, dili siya may ba murag they can give you suggestions gani na what if ingani, pero if you're grounded kibaw ka man sa reason sa limitation nimo niya, this is respecting what maka-defend you kasi matong. So everything puro babalik jud gihapon sa tatong iyang significance sa building. Significance sa building. Kay moto mas ma-defend jud nimo imong decision later on na kanira mikutob, kanira mong hilabdan, dili nimo parani kita mo nami gi-respect kana nakay balikan. Moto. Sige, question. So, given sa katong among katong concern is short period of time, wala jud siya lain ka alternatives for that. Just the CMP or katulong siya imong game. Kung unsa lay essential, marami hapon dapat ang katulong mga content. Pero mo direct ganit mo sa mga needed ninyo na information na para lang dili ninyo ma-destroy ang significance. Yes. Kaya may laing way ang significance may bawaan naman dyan na if you go through the history, the building, and the condition niya. Okay, sa condition, pwede magod sa example, hazard na siya. So that's why you're going to demolish it. Nahinga na pa. So pwede sad mo makatangtang dyan if hazardous na siya. Yes. Are there any case studies that you know or the local precedents in adaptive reuse na similar sa like for example katong sa Nations Industrial Complex or sa okay. admin bit? Sa gawas daghan pero diri local wala. Pero sa gawas daghan na kay mga adaptive reuse na factory may na. Kinang lagi ko sa admin building jud na ba di ba? Usually ganun. Ang admin sa labi na sa year niya na the 1970s niya sa material na gamit kuan daghang America na to diri sa downtown America ng kuan National Museum. Kana 1920s man siguro 1910 kuan man na siya sa una aduana customs house. Kasagaran sa mga city hall, kanang mga government buildings na nato ba, American period man na sila. Although same function or continuous ang same function nila, nasa uban na kanang katong totally change. For example, Museo Sugbo. Museo Sugbo is at the year. Murag end of Spanish yung kadong Americans sa sagol ihang buildings. So, kana jail to museum. Na yung mga adaptive reuse. What role do you think with local government units or heritage councils or private stakeholders should play ensuring the success of an adaptive reuse projects? Kana ang gibuhat sa atong city, ang gibuhat sa lain ko ang country kay i-require jud nila na mo-submit og CMP before any kanang construction na hitabo sa kanang heritage. So para ma-review ba na if
ang proposal ani nila na developer or na architect kay go through ba sila sa process of getting the significance niya ning support ba ang ilang proposal for the kind of preservation of the heritage or gi-ignore nila kay sometimes ang buhaton ba sa uban kay i-demolish gani nila daan kay para i-demolish nila kay para wala na kinahanglan i-document yung murag wala na kuan ba basihan gani sa imong design nya ang uban sad kay sa tawag na ay i-propose but then kay tungod dili ma-monitor dili nila i-apply ang ilang mga pang kuan dito di pang submit na design. So kung mayroon ka government side, it's more on cut to the requiring na kung kibaw sila na heritage ganin siya to identify sad na heritage na siya na building kay dapat man jud na ay nag-cultural map ang city ba na siya list of all the heritage sa iyang jurisdiction kay para kung nay submission for building permit kay nay buhaton na sa lista daan na you're doing something sa heritage so require na CMP so ang problem sa to kay ongoing ko ang cultural mapping niya dili na maapas kina na yung mga submission ng mga projects so, late na gani ka maka-identify so kana cultural mapping na naka-GIS mga sa gawas naka-GIS dito lang mga maps and then more on awareness jud conducting sa ubang lugar kay kuan sad sila as like certification gani sa contractor if qualified ba ni siya for heritage work murag lahi pa ang certificate nimo kung contractor ra ka sa mga new buildings na pa jud like certificate na meaning ni agi ni siya training which is sila say mag-provide og training kung heritage para sure jud sila na kani mga tawhana kibaw sensitive sila ba on handling sa mga heritage buildings especially kung Spanish period pa na kay daghang mga na damage na structure kay tungod gamitan nila og mga incompatible na materials like nagbutang sila semento sa lime ana ba nga kay mo assume raman ang katungway knowledge sa conservation pwede ra magamit ang mga modern materials pero kana munang sa ilaha sa gawas mo train sila niya nasa certificate ihatag so kung wala gani kay kanina certificate dili ka practice or di ka kahilabot og heritage katura ka sa mga modern buildings certification pero wala pa tayong ana sa to so pwede naman mag-note ka ng for example we would ask the government if na heritage ba ito siya mga one or mga yung nag-proof declared na ni dili pero by age sa katong construction 50 years naman dyan siya, di ba? 1972 man siya. Oh, so, kuan, nanay law, sa national law dyan na ito ba? Anything na lapas na 50 years old, automatic, ano siya tawagan na niya? Na siya term? Cultural significant. ICT? Well, sa RA number 10086 ito. Ang kanabagwa na. Cultural Heritage. Sa bagwa na. ICT ang tawag niya. Kalam mo sa I. Basta murag bawal supposedly hilabdan kung dili man ang hid kung asa siya na under sa city ana pero mo lagi sa city mismo kay dili ko siya knowledgeable ani na work sa mo police ganyan ani ng mga activities medyo lisod siya i-implement murag mo lang yung evidence na kung naman nilapas na siya 50 yung age pa lang daan niya mo increase iyang significance if mo to na ma-find out niya na daghang mga significant events, significant people, even for example nakaduaw dira ang presidente, nakaduaw dira ang mga personality ba na no that increases the significance of the building. Kay kung example kung kani hero ni siya niya nakaana siya mo build up gani siya kay murag ang katusad na significance sa hero kay importante ni siya na siya recall ang community ba na nasa recall na asa day ning tuyo ni ilang kuan bayani or ano even kada mga houses nga bibisita na Rizal yes
nasa like for to make that house more interesting, public. Okay, for example, kung concept ka kung mutal sa story ani ni Rizal, kung makaadto ka sa mismong lugar na iyang nadtuan, murag lahi na experience ba, di ba? Kaysa kailara ka na mo na iyang accomplishment, pero kung makaadto ka sa iyang lugar niya, makita jud ka sa dayto iyang balay, sa kung buhi pa na siya tanan, murag lain og impact sa imong kana na way of connection. So pwede sa siya, for example, within the building is na yung mga things or mga butang na consider siya significant gamit pa before. Yes. Tanan ganina, for example, ang buhaton sa uban, kung example mahimo sa museum, wala na itong mga gamita dara sa kana na building. Kay tungod sa ilhang historical timeline, ma-identify man nila ang mga kinsay mga tao na nakapuyo dira, may na ilaha tong pagtakon actually kay ang kato ng mga tao pangayuan to nila og mga pictures, mga objects sa ilaha ba na kibaw sila nagikan diri ana mo na ilang i-display sa museum ana gani kay para dili ra ang building but ang display itself mo tell sa story na mo ni ang first kita mo na mga museum na mga first typewriter, first ko ana ba niya kana mo tell sa siya sa evolution sa place kay makita man sa kana naglain-lain sa ilang mga machines pag grow sa ilang kuan company. In your perspective, what are the most critical elements sa legal admin that must be retained or preserved sa kuan? Character din niya sa building kay kuan kay siya so to na strong kay siya ba? Strong kay siya o dating sa iyang pagka-detail. Mura siya o more 1970s pa siya building na siya. Na siya yung ambience gani na ihatag sa inyo ha. Kung kuan pa is mura siya o mura siya temple o dating kanina na siya na feels mura siya yung ba niya kung naa siya certain feeling na ihatag sa inyo kana dapat yung ma-preserve even that feeling ba ma-preserve ganyan ninyo ma-capture na ninyo ba kay basta and try to look at other buildings designed sa same architect if naa ba siya signature sa kanang architect kita yung architect ay kada po ang problema mo kay wala siya wala siya Akuan lang, contractor lang na will do kuan pa man sa mga data gathering. Bill 4? So, panang, Bill 4? aside from architect, no? Or kung engineer pa ba na nag-design na ang iyahang period style, architectural period style, nindot sad siya na makuha sa significance. For example, kana mo yung mga uso na building typology sa kato na period. Ano na gani? Kay, di ba, naman yung mga neoclassical, kanina year, popular kay siya, bisag unsa na building, kay kanina mga elements gigamit. So, asa siya brutalist, may nga na ba? Naba siya yung period na gi-represent kay, increase na sa diyang significance, kay what if wala na yung anto na typology, siya na rin nakabilin. The more rare man good siya, na evidence of the past, kay mas higher yung significance kay murag grabe imong protection kay kumuha ni siya wa na kay recall na naaning agi day tagian ni sa atong mga buildings sa mga nga na story so munang para nako ang ihang character jud exterior pa lang daan na siya mo bring siya something sa imo na feeling na kibaw pa na dili ka makita nga na karon na character sa present the way we design less na kaita sa mga regularity, more on irregular kaita mo design kanang dynamic ayo kaya siya kay na siya more formal kay siya grabe siya ka hindi man sad siya symmetrical sad siya at the same time ano na mga character ba so unsa man na siya na kung maka identify pa din sa specific architectural style niya na
ma-define ninyo mas better pa dun. Kana. And the reason siguro na why it look like that. Oo, kung makuha na ninyo na information, pwede ra dun. Pero gapahan ko niya. Papa dun siya. In terms of sustainability, what strategies can be incorporated into adaptive reuse to make the project environmentally responsible while respecting its historical character? Ito, as much as possible, wala na may i-demolish niya na part. Kaya sustainability is one way na recycling. Yes. So as much as possible, kay ma-preserve na siya. And kung unsay kung naay ma-recycle na naragani sa dirangkitan na mga materials, inyo halang salvage siya ba from other areas na mabutang ninyo dira ingana sustainability. If this is passive cooling pa, mas better na kung identify ninyo na daghan siya openings kay passive cooling siya naturally, if you can preserve it as that passive gihapon siya. Actually, pag kuan niya, distance niya sa glass sa iyang frame, kaya di ba bro na po na siya kuan? Oh. Bro na po na siya kuan sa lighting. So muna ka nang clarify siya na sa tawagan na nindot pagka-design niyang overhang, yan ang shadow, siguro mag-pass na nindot siya studyhan na once you have the model, if you can produce the model of this, study ang iyang angle, kung kanang mga overhang niya is computed ba na siya to cast shadows in yung opening. Ano gani, it's really understanding yun sa pag-design. So that when you design as well, murag hibaw ka ba na kanina may labas wala rin diri ni murag aesthetics gani na nag-extend diri kay ang ilang distance is based on the angle na ilang understand o murag ana ba? What common mistakes or pitfalls do you often observe in adaptive reuse projects labi na dili we can avoid in the case of usually kay kana ganing tagahan siya, sometimes imitation kanang kay tungod muni ang elements karaan kung mag-build sila something new kay ilahad yung kopyahon, which is money may tabo sa car for example na declare man sila heritage zone na ay kanang wrought iron na elements sa katong mga karaan ilang gipamutang sa ilang mga new building para mo-blend siya pa pero murag kuan kay siya aesthetic level ra kay siya ba wala na lang under pwede man jud good na ang usa ka detalye sa karaan na building kay ang modern version niya may gumuon. So, murag dili necessary kung sa lang ang naong niya. O as is jud tanan. So, kay ang matter ang good na kinahanglan mura siya og mo blend is from afar kung side by side sila naabay mo overpower nila. Pero doesn't mean na murag to the T na inyong i-follow kay dili man na siya kung mo-zoom in na ka, dapat obvious na this one is new, this one is old. Pero kung sa layo, dili siya sakit sa mata, kay dili siya marag na-compete against each other. Kana mo'y goal ba? So muna ang uban kay literally, lahat yung paano na para makaimuntan na marag sumpay ra ni sila or ni-respect ni siya. Same elements ilang i-apply. Mawa sa gani ang creativity kay kung ingana ang the way we do architecture, then we are stuck in the past. Di na mo design of something new. Marag wala na tayo ba? Dapat you design for your age pero kanang how do you may conversation lang ang past para di ka siya abrupt na ani dayon dili sila strangers sa usap-usap they sit by side mo flow ang design they shared something in common pero makita ka sa transition dili abrupt ang transition but pwede dyan magka-modern ka at the end pero dili lang sila tupad side by side na modern niya kalitay yung pagkaraan mo yan. So, ito imitation, murag aesthetic, plainly aesthetic lang, wala gani i-understand jud kung sa purpose sa original designer sa ato yan design kay mo man na kanang bisag dili necessary ang overhang dili kay nag-overhang dili karan, nag-overhang na lang sa camera gana ba but kung una-una mo nag-overhang siya kay na siya opening niya dili wala opening mo gana ba really understanding the architecture first para
maka-design ka properly. So, unsa man ha, aesthetics, kanang tawagan na conjecture ganit mo design kanang kay mo assume ka kay since most sa kana ng building typology na kay i-reconstruct something sa iya ba na bisag wala kay sure na evidence, but because common siya na approach sa lain na sad, for example ang kanang paint color na ay mga heritage na gipangpintalan nila og kanang seafoam green ang color kay kato daw na period na gi-build to na building is kani ang uso, pero wala may enough evidence na munay bisan pag munay popular dili gani siya sure na evidence na ning agi jud na building, so dili ka pwede na kani may popular kani na sa color which is man nakita pa sa Casa Gorordo na walay evidence nga na ba, pero kay tungod nga na nauso to na color ilhang gi-apply color, so na yung mga question na dapat kung kuan pa kung sakto jud dapat na adyo sa record na record jud na in the past na muna ang iyang color giagian or mag-testing jud ka sa material kung may layer sa paint na kana jud giagian. Di pwede magtagantag-an gani kay you can deceive people man na nga di siya color sa una, or which is what jud na color again. So, mo ni siya ang some of the pictures sa kuan sa building. Nandiyan ko sila sa building. Kani ang kuan iyang fire exit. Hindi siya pang Floyd Wright na kuan. And then, ang iyang division sa sulod is in ano siya na hardwood daw na siya, and then based sa katong initial interviews kana jud na mga unang kahoy before ang pick-up nagkuan before ang pick-up nagsugod kanina mga kahoy ang gipanggamit ang makaraan 100 years daw na siya. Then ilaw din actually in reality pwede din i-declare. And then ang nakanindot po kaya mga kabatan basta gusto lang knowledge sa kahoy ilaw po kibang feeling mo ni siya ang ihang kuan na tanan. Hindi ko ka-design right? Kaya naging, if ako ang mga taga dito, like kung saan common na style sa mga balay, kaya naging in the 1970s, kung siguro ako nagpuyo at mga era or nagpuyo, tayo nang kung bago doon dyan nagmurag. Bitaw. Small fishing village, well niya, na siya elevator, then na siya Uy, kung muna yung first elevator, basta ilista tanan ha, kanang first, if siya ang first if siya kanang only, one and only, may na makahay sa significance. Siya jud ma'am kay ang karon ang elevator nga naa is a mall na nag-start lang siya last year. Ever. Okay. So, kani siya kuan until kuan pa na siya reflect ilham. Yeah, that's also significance. Kasi planan ninyo dahil na kanila. Himuon siya sa kanila. I-imagine as in sa kanila. Mausad lang ako ang wala pa naman na kuan na-identify. Okay. Naasay principle sa conservation na dapat compatible use siya. Okay, may compatible use mo to kanan. Naa-siya something na relevance sa karaan, pero kung dili magani siya feasible na niya, at least di man lang siya maka-destroy sa kato na significance. Or di siya contradicting jud ba, like for example, maingon kag church siya, daghang kay mga church sa Europe na abandon na. Incompatible jud niya, di siya pwede mahimong bar, di siya mahimong ba kanang opposite jud ba na mawa ang sacredness. Bisag kibaw pa na ma-restaurant na siya or kuan or hotel na imo dira, basta dili lang siya degrading sa katong original niya na use, something like that. Ano yung mga compatible. O kanang dili siya mo demand og things sa kana na area na kana ganing kibaw ka na ma-force ka og add og elements para lang jud mo operate ang new function. So kung example gato kung balay siya niya, himuon mo siyang something na mag-require na jud kag elevator, dili siya compatible kay ma-force makagbungkag sa ubang area para lang na elevator. May nga na ba mga extreme gani.
Ang kuan ni siya ma'am, yung layout kay since it's an office building of open layout. open layout siya. Mm. And then kato lang tong mga kahoy nga Partition. ilang mga partitions. Okay, so dali ra jud siya ay kuan adaptive reuse. Ang mga potential na mga uses ng mga tanong is emotional museum, cultural center, or like center sa heritage zone where dito jud mo commemorate kanang history and legacy sa people. Okay, just 100 meter from this building is the 1950s chapel. Although wala all wood siya ma'am, tanang wood jud siya. And then wala pa noon, nakalimot. Mura ba karon lang namo na kuan ba na nabansay-bansay ganing. Di ba no kanipod kay murag lahi sa siya og kuan, lahi na siya angle pwede unta makuha. Kuan siya nga wooden chapel in the 1950s pa jud to siya, and then the wood buhi pa jud. Nalang siya yung kuan sa iyang fasad is kanang nalang siguro yung mga gamay nga kanang murag na yung mga lumot-lumot pero structurally okay pa siya kay ginabisahan man siya every kanang mag-fiesta ang Our Lady of Perpetual Pero Help. outside Sulod. sa complex. Sulod sa complex man here sa Okay, so simbahan jud niya sa TikTok. yes. Wala. So, another na sad na siya na significant Ni na diri ma'am, diri siya sa corner. Pinangat. Diri man ang admin building. And One. then the sige. But muna ang problem na mo is basin mo dako na scope mo ba is Unsa di yung kalakani? Kaning Yes. block Or mo. pentibok? Ang master plan. Aside sa kaning adaptive reuse of the admin building is will create me a master plan for the whole complex. Pwede naman kani ang pinaka-detailed ninyo na sa architecture kay kani master plan man so meaning i-consider ninyo sa master plan na mga part siya sa inyong mga But sa CMP is kanilang admin building. pwede rin ninyo i-limit nila. Kay kuan man gud ni siya ma'am ang proposal jud is Sir Reggie kay ang amo ang panel is dili man sila mga urban planner so murag tan-aw sila sa tako ra siya kaayo. So moto nga gipapangita mi og another scope and then katong ka Sir Reggie is kanila mga block kaning heritage block something kani diri. And then masangit man pud siya sa kuan if kanira daw kay di mo ka makabuak og block if wala ka nakadevelop sa whole area. Ito, master plan man jud. Master plan. Yan mo detail ra kasi area kung asa jud mo i-develop gani by phase. Ano yun ang first phase imo i-detail pero kibaw na ko kasi overall Yes. Kani ma'am is also kuan siya. kasi Candidate na siya for adaptive reuse. Sa ako alam kuan. kaayo. Kay payday pavilion gud ang ilahang murag kuan ani. Diha jud nagaling linya katong 10,000 plus workers nga magsweldo every kuan. Dili mag-gather sa book site bitaw. Kung kana ng mga stories mas stage ganit ninyo kung asa na sila mahitabo ng mga iyan na lang story. Nindot jud siya na tibuok master. Ang inyong master plan ba? Kay for example, kay the rest wala mo yung structure, di ba? So mahug kung naman galing mo i-propose na meaning na mo yung mga building pa ba na i-design kay marag inyo Wala, pa ma'am. mahunahunaan rin. Wala mo I-zone lang. I-zone lang. I-zone ninyo. lang, ma'am. So future siya ka na. Then like for example kani the payday pavilion dili mo gud siya na locate man diri something here. So dapat mo i-consider subject na mo sa planning so that mo nang anak ko nga if kani mo na magkahadlokan if magpuan sa among time frame pero dapat kani siya murag ma-recognize na jud siya nga kani para ang kani nga zone mura siya maprotektahan. Yes. May purpose actually na identify tanan heritage na dapat i-preserve ninyo kay i-master plan ninyo mo to kanang naa may buffer na kung naa gani itukod in the future dira kibaw mo na dili ni siya at certain distances sa mga heritage buildings. Na yung mga radius ba na or view lines ba ro na dili ni sila matabunan kay nakay dakong building kuandra niya kung matabunan kay gamay ra kay ni siya in the long run di naman ma-appreciate or mag-neglect na siya ba kay wala naman siya wala siya gi-consider daan ihang location nya magbuot-buot na og kuan tukod og bag-o
madesisyonan na gyapon na tatangan na lang ni kay dili naman ni siya makuan fit maragana ba if last na gani siya gi-consider. Nya kani man based sa material ang gigamit ani diri is same sa mura og footing sa admin building Base niya or base ni so break siya pero more cladding na nipis na siya. more cladding na siya. Ang ginabuhat ani karon katong mga guba nga building like for example ani this is the Pilota. Mas nauna pa ni siya sa admin building. Nani siya kanang bowling alley, commercial spaces, na siya yung mga Karon ang current use before ma'am. before. Wala nagibungkag na ni siya. Okay so kaya wala pa man nagigamit ron din wala pa man So, mas una pa unta ni siya, nindot ni siya for an adaptive range so dunta. Ito ko kay siya nga editing ni. Dito sa inyong site ay ilang location. Dito din siya pa na master plan na heritage din siya ba na approach ganit na kay even ruins man gani i-preserve man gani sa uban kay it tells the story although muna pwede na siya mahimong open park may ana pero ang katong remnant sa mga walls ana kung ma-preserve siya ba niya kutangan man na nila og mga postings ba na motel lang sa story unsa na siya kay for example madto ka nga wa kay idea unsa to siya ita magduwa ra kay dito kay mo na na-convert sa space pero kung naa kay mga signage just telling the story ana mura gani mag-imagine ka ba na hala sa una building din siya niya mo din ni ihang walls may imong imagination ba mura mo connect gihapon ka sa kato na space which enriches the unsa tawag na the connection of the people especially kung new generation na kawa dito kaabot na picture na lang napakay remnants and nindot education experience para na ko Actually ma'am kani mo na siyang nabungkag if you can see the ang roof if diri ka sa tunga mag-agi ma'am kung taas kini siya na straight na murag pwede sa architecture and then ang iyahang imuhang naay time daw ani according sa katong head security during 2022 kay namatay disgrasya siya pero ako siya na interview kani daw na daw certain time sa buntag nga makita nimo ang sun sa tungoy like mo ay mong view diri those stories hindi siya sa i-revive like kung you do the master plan na based from the stories of the people kay kung example na siyang cultural center ba kung mga activities related to culture yan na or pwede ra gud ka na park naroon na siya kuan gani siya historical kay siya na park kay kana kato yung giingon na view may ana ma-experience magud pa nila na moment without the paana na mga buildings ang buhaton gani sa uban kay naay at certain angle na naay marag acrylic sila ang butang i-project ang building i-project ang building na if you stand in this angle makakita ka sa acrylic napa dito ba makita pa rin ang building pero ikaw wala na dira pero kung ganahan ka marag as if naapa ka adto katura na angle mo siya maka-appreciate mo yan na gani hindot siya na kanang communal space for people na naay life active guys katong example mga lola-lolo na to nila may magda sa ilaha dito ilang mga apo na ilang ladon kana murag kuan kay sa ilaha murag lingaw sa ilaha na i-tell ang story na muna ila na experience niya human napato na mga evidences ba na unsa to sila so basta murag nindot siya sa history sa place compared sa anang ay tungod wala na murag ma-layout gani siya totally murag makalimtan ba na naaday na dila sa una ang kanilang mga areas kay tungod I mean dili ra siya ang worth it i-preserve ba o adaptive reuse even the ruins of this nindot na siya na kuan information kay I think significant sa tibok site dili ra ang katong mga nakabilin of course kung kinangalanan sa siya new activity ma-introduce kay di man sa anhaon kung puro ra sige tanaw view di ba nya or nagbalik-balik na kadira so murag kung kibaw na ka sa area it's more of the activity sa imong giadto pero kung kuan ganahan sa historical nasa kay ma-offer ana ba murag
regarding sa kuan, for example, we do our data gathering tool, na kayo ma-recommend methodology for gathering the data mo for CNP, for surveys or letters of interviews or Moto, if you get those kanang katong chapter na ang itong mention ba, rely din siya approach. Ang magtanan actually na way of data collection kay interview is heavy. Tanan na imong ipang mention sa imong interview, nindot siya mo i-capture balik sa inyong site. So dili man imo makuha og research kay kinahanglan mo jud ka mangutana sa mga tao na katudyo nakatrabaho dira, katudyo kanang nakita sa changes sa place may ana ba. Kato may mga nindot na information kay mas bukat siya if mo na imong decision na inyo ni preserve na area, kanina view, kanina ruin, may ana ba kay according to ana ba nga kung actual pa rin na project mahimo siyang successful because it's the community kuan gani sila ang design ilahang aspiration ba ang ninggawas gani ni kamo lang ni translate compared sa kamo ning impose sa ilang na mo nindot sa inyong lugar nya kumawa na mo dira walay continuity kay they don't own the kuan gani the proposal so kung ang imuhang design is based on what they want to happen there nya imuha lang visualize for them ba muna na sustainability because once you're out there mo continue sila og take care kay kibaw sila ng ilahan na that's their own story na di protect ano ba so muna interview is heavy and then of course historical research juga na kung na yung mga old photos kay even those elements sa katong profile sa ilang roof if you propose a new building yeah mo follow ka sa ilang roof bisan pag new building na siya Lagi hapo yung attachment. You're not saying na kanang imuha tong i-revive but kato kung naa ka dito ang memory gihapon nila is mo continue gihapon na same ra siya og kanang ato pero in a modernized way may na ba there's so many para na ko rich kay siya na design because coming from the people man they live na memory. Should designed by the people. Research. So, research on that, mga old pictures, yung man ko. Kung ma-timeline din niyo ba ang kanang area o sa mga sequence sa mga structure. Kay kung mag-master plan mo ka, it's more on mga streetscape inyong mga design. Kay wala man may design ng mga building so meaning for example na amoy plan showing lang sa asay mga locations sa mga markers sa mga significant areas asa gipamutang ang mga signages para motel sa story kung naa ka dira na spot magbarog ana ba mura siya o kanang location na gani sa mga possible activities and then usay ang sa tawag na kanang mura siya o street view na naman ng mga information na unsay mga experience nila is nasa dira if you're not going to design those areas diba so it's master plan and plus mga street view na unsay mga naa dira sa inyong kada area pero the detail is of course very saan katong paanjud maka-design din mo architecturally kani is mga katulad mga markers mga yan unsay new activity na mo blend niya which is dako kay siya na area mo hindi siya problema mo teknon yung pwede butang dira na at the same time cultural cultural historical budget na art sa dagan siya pwede mahitabo na grounded gani ang design Suko the rest. Suko. For the architectural. Kaya the rest, dili naman kumukuan, diba? Kaya ruins naman nandun siya. So, wala rin may bukatang identification lang kung sa mga significant stories sa kada area na yung Nice siyang once urban design, no? Like itong Martins. Diba? Appeal siya sa ito ang mapping. Pwede man sa ninyo, for example, kung after maka-identify sa mga historical kuan, ang magbuhat niyo guidelines for the
overall master plan Yeah. with respect to kanang kuang history and Significance. Another- Sa significance. Another CMP na siya whole site or whole Ah. district or let's just say Kanang, actually, pwede rin dito mayon o CMP ni siya sa Tibuok. CMP din siya sa Tibuok. Kaya hindi mo mag-research tanan, no? Pero, ang kanilang na architectural. Okay, tanan, inyo ka mag-ikuha ng historical background, photo doc, mga picture man. ang kani mo support ma'am is kani siya 1965 pa na siya ka port niya mo to isa sa mga i-consider nga kani kay karon nahimo na siyang picnic area recreation kuan pero wala siyang mga walay so walay protect or something ina walay na maintain So, part siya sa katong master plan na recommendation siya sa kay more naman siya mahog na mulokate ra sad mo na pwede ihapon ni ana na po na siya yung mga kiosk dira no pero dili naman sa ninyo designan or depende sa inyo din kung kaya makaya kung dako na siya pero more kanina siya architectural ninyo the rest is urban design good siya so urban design na so the CMP for the industrial complex ma'am kay mag-recommendation man mo sa iya for architectural is sa kani pictures na di sila kay kinahanglan bali ma-comply ninyo tanan requirements sa katong CMP sa kaning dako except sa architectural documentation kani ra ni architectural documentation pero recommendation photo doc kani photo doc dili sad necessary na grabe ka daghan kay view ra man halos sa inyong issue kasagaran ang buhaton nila di ba kay kana ganing murag ano to ba na artist rendering gani na artist rendering na ay actual na ay conceptual nimo na inyo lang i-edit ang picture na dili sa dinga na kadetali imong presentation pero ma-imagine na nimo ang possibility ana na area na artist rendering so without losing the juice nung adri ang malocate na to ang mga needs for Dr. Rios, murag mo na lang to kung sa CMP sa whole site. CMP sa whole site. Kailangan din mag-urban guidelines na urban. Basta ako naman macro na design guideline ba aside from kani. Kaya kani, kung ano siya na design guideline, architectural na design guideline man siya, di ba? And then, ang kani siya tanan is lahat na siya ng landscape na search na ko na design guideline. Site mo ba? Yeah, more on, I think mga hindi ko sure. Magamit man siguro kaya pa ng mga Kevin Lynch dira na principles. Kevin Lynch, na ay mga charters at na pang macro. Kaya na may charter, conservation charter na building sa iyang focus na principles ba na how to preserve na yan. Pero nasa yung mga site yang i-consider. So, try to research na sa na heritage conservation for urban design and mga dinamiko na siya na area. More on cultural mapping ang may tabok ninyo na kayo mo to identify man as mga significant buildings, mga experiences, mga stories nila na i-overlay ninyo sa inyong use sa site kay saan ninyo pag-overlay ba na part ang historical niya sa current niya. One challenge yun kay labi na sa katong urban design katong pagkuhan sa street layouts. Oo, magunaw mo kung i-preserve ba ang original niya na layout sa streets or ma-change siya katong depende sa function ninyo. Depende sa expansion sa roads. Pwede ba ang kaning road Murag kanila dyan pinaka-luag-luag ka niya. The rest, ano yung mga sulod ko may balance yung cultural preservation Nagam- and modern future developments mo for the site. ano ba yung naging anak? Sa gawas ako may bawaan daghan na ganyan pero ang sa wala lang siguro na under na ako na advice pero I think nanay naging anak ba na
tibok site and preserve. Kuha lang siguro ang kasagaran na dili sila kuha og mga project na yan kaya access to data manggod like kung ingana private baron kung private paghihapon pa like naman din try og Danao ito sa Danao nila na heritage site pero kung dili man sa pasugod sayang ba Danao complex yan na ay daghang mga Kato siguro ang tuol sa inyo. Katong daghang bus kaya sa mga folk man siguro. So familiar. Bus sa Bus Pope. sa kanila. Sa Pope. Ay, sa Koan, ginsay na siya kanang kuan na siya, simbahan na siya sa unang foundation sa ginsay. Nakalimutan ko sa tag-iyaan na nila basta naman sa mga heritage dito ba. Yan mo to. Wala na sa nila for kay basta private or lisod ang access sa data. So, advantage sa kaya ng information daan. Wala naman sila. Ay, parang if ever matuloy mo scam for these references. Actually, kanang mo picture na dito ito, or dili siya pwede ma-outbound na yung reference. So, pwede ko mag-take picture. If pwede rin for another like visit to the Pwede lang. Message lang daan kay mga, sometimes wait out the days sa office, kay classes ko. Ang secretary kay nasa class mo. Wala mo yung ma-updan, palit-palit ang mga pa. Okay. Mura to. Sa karon nga face mo bro. Kana sa kay. Ningon to sa Reggie nga. Sir, kana mo gibuhat na chapter 1 at chapter 2 sir. Chapter 3 kay mo. Tinang mo sir mo bumukag jud ni if ever pagguman sa interview with Ma'am Yumi and Sir Yumi and Ma'am Panji mo to ma. At least karon kay bro na jud. Padilo naman ba if asal kung ano like nuclear scope sa mga study. Pero matinuod dun siya ba? Pwede dun siya mahitabo ganun yung proposal. Pwede dun ninyo i-submit sa city or municipality ganina. Pwede ninyo i-convert kay kung ano ka, unused mga ka siya karon. Sayang siya. Yung while na pa'y buhik na building. Mga kuan. Ang kuan ma'am, ang kani is amo siya gi-propose sa LIDIPO o sa Cooperative Development Office. And then ang LIDIPO is naman po siya connection sa Vice Mayor mo pa mamurag i-invite during the presentation. And then kung ang say output daw Magamit yun. oo, pwede nila Alam pwede ka, ba daw nila nice. madunggan if ever or pwede ma-present na. Bitaw, tarong nga dyan niya ha. Bitaw, ayaw sayang eh. Kaya nindot din siya na place. Nindot din siya. Pwede na ba yung makapag-consult na if ever. Message lang. Kaya ma-inform kasi ko kung dili kaya sa akong time. Yes ma'am. Siguro sa kuan lang katong development mo jud sa ato. There na siguro sa mga data gathering. Kaya mga ito mga win dito mga for our chapter 4 which is the data gathering na dito. Mas kansa man mo present tayo mo next year, next time pa di ba? Next. Kaya sumunod pa ron is ang book pa Book. manuscript. Ayaw sayang yung data collection ha. Mag-i-maximize yun. Dapat curious mo kaya para daghan mo makuha ang data. Ayaw na may initial list, follow-up. Kailangan i-exhaust doon na Yung snowball ma'am no? If ever ikaw, then kayo makuha tao. wala kayo ma-refer. Kailangan doon kay so yun ba yan siya gadto niya man makuha mo ka doon data. Kaya siya. Bisan sa mga like sa title defense ng mga panelists is makaintindi sila ng industry ang story sa kuan din mismo sa study. Kay Asia pa po, first sa Asia, kanina po, kinangan dyan gani. Actually, siya i-apply for declaration sa national level. Kung tarungan din ninyo ba, at least na, kung may mas lagi pa ni full CMD kay limited in yung time, kana pwede na siya pang submit na ipa-declare ninyo. Si city mo yung submit dyan mismo pa para ma-declare niya. Kana, basta hindi, mauyunan pa dyan yung design,
Life are good. Ang largest paper mill in Asia and then the first newsprint in Southeast Asia. So gigamit niya siya ang mga mga product daw nila na ay time in the 90s nga gigamit sa Reader's Digest tungod sa quality. Ay, significant na dyan siya. Dili na dyan. Tungod sa quality sa paper and then ang isa pod ma'am kay wa pag-rate na human ang product like for example the plywood. Wa pag na human ano yung mga barko nag-atang kay para so local market dili na maka avail. So ang sa karon sa Bislig if naay mga balay nga nagtindog na kahoy until now pikok na siya ng mga wood and mga employees ra kadalasan maka avail. Ito nga dali kay ipagawas din siya dito na may magtatang na mga ano Dagan yung makuha ang like information kailangan mo din lang po. okay, bisan ang isa dyan sa nakapapansa ko sa kaninga kuan mga project is kaya yung bisa na buntag sa iyo, then napi, ang mga tigulang. Pero mo sila story ginabalik-balik. Ano mo akong nadaan ba? Pikok, ang pikok. So, ang story. Okay, maabot yun ang time na mga wata sila na wata. ang research na ko grade 11 nung is to oral histories of pikok. So, siguro kani ang wala siguro nakulangan siguro may data sa kan architectural. Pero dito sa amo ang data nga sa ko data nga nakuha sa that time is na map na reveal na dito kanos sa dito kung si kuan kan na dito Ako na mag-abidaan. siguro kailangan lang to i-appeal ako pa ito Overlay. over Nice na process. Ipa-declare. Taga dito man dito. Ipa-declare siya ba? Okay, significant case na place. puhon mga mag-workout din mag-workout so Pwede mo mag-ask for cooperation. batch by batch na lang ha. Yan ara. Pwede mo Adara na. Video ako ra screenshot ano. Kanilang. Ah. I think ako nag-send a message na po, Maui. For a heritage ito. Pagkabat sa ito ng Pero daghan naman. Ito pa ka. Okay na po ang view. population unit here. We should front-load na policy na. Horizontal edge. Oh, video. Closer. Mukha siya. Hindi, kasi naman yung first